pakiusap ni President Marcos sa former president na buhayin ang Bataan nuclear plant para makatulong sa ekonomiya, para sa kuryente. Nasa malayo na siya during that time, pero pilit niya pa ring makiusap na ituloy ang proyektong ito para hindi maghirap ang mamamayang Pilipino. So, habang pinapakinggan ko yun, guys, to be honest, parang hindi ko mapigilang maging emotional na ganun kamahal ni President Marcos yung Pilipinas. Ayan. Hey guys, this is my turn to talk about the Marcoses, yung personal experience ko rin po. During my time, batang 70s po ako. So, gusto ko lang po ikwento yung aking mga naaalala. Disclaimer lang po, no? Ayon lang ito sa aking mga personal na alam at ito po ay yung mga naaalala ko during my childhood. So, kung meron man kayong correction, kayo na pong bahala. Pero ito po ang aking naaalala lang. Nung ako po ay bata pa, batang 70s po ako, pinanganak po ako sa Zamboanga City at lumaki ako ng Ozami City. I was born, ito magkakabistuhan na, 1970 po ako pinanganak. So, yun. At naalala ko nung ako ay elementary, nakikita ko yung dadaan yung parang Volkswagen ba yun na may dalang Nutriban. Ayan, so isa yan sa naalala ko, yung Nutriban na libreng tinapay, na-confirm nung kapitbahay ko na libre pala yun. Ayan. So, yan. At the same time, pag nagbe-birthday si Marcos noon, President Marcos, ang naalala ko, hindi ko malimutan yung birthday niya, September 11, kasi ako po ay September 3. So, September 11 ang birthday ni President Marcos. Meron siyang pinapardon na mga 10 preso yata, o parang yun, pinapardon at nare-release po sila. Ayan, so just imagine ko ikaw ay merong life sentence at na-prove ka naman siguro na ikaw ay nagbago na at maganda na ang iyong record. So, ang mga ito ay pinapakawalan tuwing birthday ni President Marcos. Ayan, so yan po ang aking naalala. Isa pa, I had this experience na makarating, because ang mother ko ay taga Tacloban. Taclobano ng mama ko. Maupay nga udto ha inyo nga tanan mga waray-waray dida nga nagkita yan na. Maaram lang ako magyakan pero Bisaya gyud ko ba Bisaya ko. Pero maram ako magyakan hinwaray guti ay lang. So I have been to Dio Island. Isa po itong island sa harap ng Tacloban. It was early 2000. Na nakakalungkot po. I believe this island was developed because of tourism. At yung island na ito, parang excited lang ako gawin talaga yung vlog. Kaya yung mga pictures, sabi ko, pag halongkatin ko yung pictures, baka matagalan akong gawin tong vlog. So, kwento na lang. Hindi siya kalakihan na island. Maliit lang siya. Tapos, white sand. No? At meron siyang underground na paikot. Parang tunnel na paikot doon sa island. Na, I don't know kung nung time na yun nandun pa ba yung piano. So, may swimming pool,
parang resort, ginawa talaga siyang resort. So maliban na surrounded ito na island nga, no? Natural surrounded ng dagat. So maliban na may dagat na, meron pa siyang pool doon, at the same time parang may mini hotel. Nakakalungkot lang po dahil sinira yung ano na to, yung mga facilities doon. So makikita mo, manghihinayang ka na, parang makikita mo, ma-imagine mo na maganda yung development na ginawa, tapos yun po sinira during that time. Kaya nanghinayang ako kasi maganda siya. So alam ko po ay si Madam, our former first lady ang nagpagawa nun, dahil siguro she wanted to contribute sa ano, 'di ba, para sa tourism at maging attraction din yung island na yon sa mga dayuhan. So I have been to that island. Nagbangka kami from Tacloban proper, tawid ng Dio Island. So kung ikaw ay nasa airport ng Tacloban, makikita mo yung island na yan, Dio. Ayan. So tuwing pupunta ako, ito random lang to, hindi na ako gumawa ng kodigo. Inisip ko sana at least may outline, pero mas maganda yung natural na kwentuhan na lang, guys. Ayan, so tuwing luluwas kami, ang father ko po kasi ay madalas seaman ng papa ko, madalas siyang mag-abroad. So kami ay based sa Uzami City during those times, at tuwing luluwas kami ng Manila para sunduin si papa, kami po ay tuwing, siyempre, pag galing ka ng Mindanao, makarating ka ng Manila, bago lahat sa paningin mo, excited kang tignan yung mga tanawin. Ang napansin ko noon, yung islands sa Rojas Boulevard, ayan, parang puno ng bulaklak. Ayan. So, ang ganda tignan ng mga, maayos, guys. At saka, colorful yung mga bulaklak. Yun ang naaalala ko during that time. Mahilig kasi si former First Lady na sa beautification. Ayan. Bakit nagustuhan ko ang mga Marcoses, in my own opinion? Hindi man tayo perfecto sa ugali, guys, pero napaka-particular ko sa mahilig ako mag-observe. So, napanood ko yung video regarding yung kay Irene Marcos, when they watched a play siguro sa UP. Tapos nung lumabas sila, paglabas nila ay sinisigawan sila ng mga tao na magnanakaw. Okay? So lang sila, tahimik lang sila at dire-diretso lang sila sa sasakyan. Na ang hinangaan ko po doon is yung pinapakita mo yung decency despite of yung ganong sitwasyon, no? At yun din ang napansin ko kay BBM, na kahit anong iba to na mga masamang salita, hindi niya ginagantihan ng ganon din. Kaya naniniwala ako na kung alam mo ay buong pera, wag ka na pumatol sa mga barya-barya. Naniniwala din ako dyan. So nakikita ko yan kay BBM. So ano pa ba? Ito namang tungkol sa sapatos ni former First Lady. Minsan ginagawa na lang po ng issues na siya ay sobrang obsessed sa mga shoes, ganyan. Pero nakitaan ko ng isang magandang dahilan kung bakit napakarami niyang shoes. Siguro yung iba sa atin alam na yan. Pero para sa i-review lang natin ang dahilan kung bakit maraming shoes si former First Lady Imelda Marcos. Dahil siya po pala ay gusto niyang i-promote ang sariling atin na Marikina shoes. Kaya kung merong mga labas na bagong model na sapatos, sinusuot niya ito, at siyempre, alangan naman siguro itapon, guys, di ba? Kundi koleksyonin. So bilang model ka ng Marikina shoes,
magkakaroon ka talaga ng display na maraming shoes. Kasi tuloy-tuloy ang gawa, siguro may bagong style, may bagong model. So parang nagkaroon ka ng museum ng mga shoes. So ito po ang reason kung bakit napakaraming shoes ni former First Lady Imelda Marcos. Okay? So nasagot na natin yan. Kasi yung iba ginagawan siya ng issue na dahil lang daw sa kakaibang obsession. So yun po ang nakikita kong dahilan. At isa pa po ay pagdating naman dyan sa mga sinasabing mga jewelries na collection ng mga Marcoses. This is just in my own take, guys. Sa time ni President Marcos, ang Pilipinas ay angat talaga tayo na bansa sa Asia, no? Particularly in Southeast Asia. Kaya yung Thailand nga before, alam ko dito pa sila nag-aaral o kumukuha ng nag-aaral sa UP Los Baños regarding kung paano yung sa agriculture, ganyan. So nangyari ang mga bagay na ito dahil I found out na si President Marcos at yung richest king pala, according to my latest info, ang richest president or king ng buong mundo ay ang king ng Thailand, no? So sila yata ang pinakamaraming gold, pinakamaraming ano. So naisip ko, kung ikaw ay best friend ng richest king, hindi ka ba niya babahagian ng mga ginto? Ayan, hindi ka ba niya bibigyan? Especially kung merong mga favor na nagawa ka at the same time. And isa pa sa naisip ko dito, guys. And besides, bago pa mag-president si Ferdinand Marcos, ay ang alam ko ay ito na yung hilig niya, yung mga gold. Yan na yung linya-linya niya. At isa pa, ito personal take ko ito. Si former First Lady Imelda Marcos, nakitaan ko ito ng kakaibang karisma pagdating sa, kasi ako I'm a salesman by profession before. Now I'm a missionary, pero yung rapport niya sa tao. So kung ikaw ay reyna ng isang bansa na siya ngayon, dadalaw ka sa ibang mga reyna, mga ibang president, hindi maiwasan na merong mga gifts, no? Merong mga token of appreciation na dinalaw mo sila. Given na yan, guys. Given na yan. And for how many years silang naging hari and reyna ng ating bansa? Aalisin ba natin sa kanila yung magkaroon ng ganon? Yung mga mga ordinaryong tao nga mahilig mag-collect ng mga alahas, di ba? Yung mga mayayaman they have this may desire din sila na magkaroon ng collection. At si Madam Imelda Romualdez Marcos ay mahilig siyang mag-collect. So bigyan naman natin ng credit na baka pagdating sa jewelries ay kinokolek niya rin ito. At masasabi ba nating nakaw ito? Kung ikaw ay reyna ng isang bansa, dadalaw ka ng mga karatig bansa, kausap mo yung mga queens din, yung mga kings, imposible ba na bigyan ka ng mga regalo? No? Yan ang inaano ko. And what will you do with that? Siyempre, i-collection mo yun. Kasama yun sa collection. Wala akong nakikitang masama doon, guys. No? Kaya, yan yung personal assessment ko. Kaya ako'y naaawa nung siya po ay tinutuligsa regarding this wealth na ganon. Na parang, hindi maiwasan na siguro kung ikaw yun, sarili mong koleksyon, tapos sisikwesterin sa'yo, how would you feel? Ayan. So, nakita ko yung reaction ni Madam Marcos nung sinira yung bahay niya sa San Juan.
ah, ganun na lang, parang kalunos-lunos, no? And I have been to that house kasi ang mother ni Bernie, yung aking best friend, ay madalas kami dinadala doon sa Marcos loyalist, doon sa bahay na yon. Tapos nung sinira, 'di ba? I guess nung dinala kami, tapos na yun nasira, parang naayos na ulit. Pero nakakaawa, guys. Kaya isa pa sa nakapag-antig sa aking puso, no? Tuloy tayo sa kwentuhan, guys. Yung pakiusap ni President Marcos sa former president na buhayin ang Bataan nuclear plant para makatulong sa ekonomiya, para sa kuryente. Nasa malayo na siya during that time, pero pilit niya pa ring makiusap na ituloy ang proyektong ito para hindi maghirap ang mamamayang Pilipino. So, habang pinapakinggan ko yun, guys, to be honest, parang hindi ko mapigilang maging emotional na ganun kamahal ni President Marcos yung Pilipinas. And siguro ito yung mga dahilan kung bakit yung mga loyalist ay talaga na lang ganun ramdam nila yung tunay na pagmamahal ng former president. So isa pa yung EDSA revolution. So may isang general na nag-suggest, 'di ba, na anong gagawin natin? Pinipressure na tayo ng mga tao, ganito, ganun. Ang desisyon ng former president, wag na wag saktan ang mga tao. Wag na wag saktan ang mga tao. And kung tutuusin, guys, yung iba nga ay siguro hindi nakakapagpigil, ay gumagawa na ng mga military force para saktan ang mga nag-aalsa masa. Pero hindi ito ginawa ni President Marcos during that time. So instead, he decided, and he and his family decided to flee. Alam kong napakasakit sa kanyang kalooban yun. Bilang high school ako nun, guys. Pero pagbabalikan ko, tahimik lang sila, guys, eh. Parang sa sobrang tahimik ng mga tao, parang ikaw na mismo mag-i-interpret kung ano ba ang nasa puso nila. Kaya hindi mo masisisi kung bakit ako po ay Marcos. Kasi ito yung mga nakita ko. Ito yung mga na-observe ko. And wala pong nagdikta sa akin. And I guess this is just but fitting to do this vlog to contribute my part na bilang mamamayang Pilipino para sa mga millennials na hindi inabutan yung mga time na yon, ay somehow, if you will see this vlog, you will view this vlog from personal experiences that I've had, somehow hindi lang sa libro, no, kundi sa mga taong nakakausap natin, bakit minahal si Marcos. So yun lang, guys. At by the way, isa pa, ako po ay isang Seventh-day Adventist. Alam ko ang mga Marcoses ay close sa Seventh-day Adventist kasi alam ko ang lola nila, if I'm not mistaken, Josefa Edralin Marcos, ay isa pong Seventh-day Adventist. Tama po ba ako? Ayan. So nung nag-inauguration ang Manila Sanitarium and Hospital, na pagpasok mo ngayon sa Adventist Medical Center na yata ngayon dyan sa Pasay, nakalagay yan doon sa may lobby. Yung nag-inaugurate ng hospital na yan ay si Josefa Edralin Marcos. So alam ko, I've heard also na si Amy Marcos, Congresswoman Amy Marcos, marami siyang alam na mga songs from Vacation Bible School. So I know this family.
they have the heart for the Seventh-day Adventists. So, yun lang guys. Yun lang ang mako-contribute ko. At yun ang masasabi ko, bakit ako BBM. Kasi maraming dahilan. Talagang may soft spot, o hindi lang spot, my heart belongs to them, to the Marcoses. So, thank you so much for watching this vlog. At kung meron naman kayong mga experience din na hindi nyo malimutan, you can comment in our comments, in my comment section. Thank you so much if you have gone this far. Thank you so much for watching. I do appreciate your time. At sana naman po, if you love inspirational music, inspirational stories, I have a lot here in my channel. So please hit the bell, comment naman po, and of course, please do subscribe and share. So God bless everyone. God bless kay BBM at Inday Sara. At ganun din po, of course, Inday Sara din ang aking Vice President. At may God continually bless our country and we will have a peaceful election. At ipag-pray natin na ang kalooban ng Panginoon ang mag-prevail. At ingatan po tayong lahat. At yun po, magkaroon ng pagkakaisa ang bawat isa sa atin tungo sa pag-unlad ng ating bayan. So, God bless us all. Thank you.